Hello mga nanay, magandang araw. May natira pa pala na saging na bigay ng biyanan ko. Galing kasi kami sa kanila noong isang linggo. Medyo hilaw pa nga yan kahapon at pagtingin ko kanina ay hinog na pala. At yan nga ang ginawa naming merienda kanina ng mga bata. Katulong ko nga dyan si Sijan sa paghahanda, kaya naman ang gaganda ng mga hiwa ng saging. Yung kalahati ay ginawa kong minatamis at itong kalahati naman ay pinirito namin. Ganyan kasi ang gustong luto ng mga bata, yung isasawsaw sa asukal. Sabado nga ngayon at habang niluluto ko yan ay nakasalang na rin yung mga damit na nilalabhan ko. Patapos na rin naman dahil hapon na nga. At isa pa ay kakaunti rin naman yung nilabhan ko. Ilang araw din kasing hindi nakapasok sa school itong mga bata. Paano ba naman ay parehas na namang nagkasakit? Nauna yung kuya tapos sumunod naman ay yung bunso. At pati nga ako ay nahawa na rin. At hanggang ngayon nga ay medyo masakit pa rin tong lalamunan ko. At yung dalawang bata naman ay diretso pa rin ang paggagamot. At habang nagmemeryenda nga itong si Sijan ay sinabay ko na rin itong pagsasampay ng mga nilabhan ko. Gustong gusto nga niyang bata yung ganang klase ng saging na saba, yung hinog na bago mo iprito tapos isasawsaw sa asukal. Siya na nga halos yung nakaubos dahil yung kuya naman ay kukonti lang ang nakain. Noong isang gabi ay tinupi ko na itong mga nilabhan ko noong nakaraan. Paano ba naman ay magsasabado na naman ay hindi ko pa rin natutupi. Ilang araw na nga yung nakahanger doon sa loob ng cabinet. Pagkatapos ko kasing pinawin ay diniretso hanger ko na muna dahil hindi ko pa naman matutupi. Ay ewan ko ba kung bakit sa lahat nga ng gawain sa bahay ay ito yung kinatatamara ng karamihan. Siguro nga ay dahil sa masyadong time consuming itong pagtutupi. At imbis na marami kang nagagawa ay dito na lang nauubos yung oras natin. Kaya naman sa gabi ko nga ito ginagawa o di kaya naman ay kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay dahil kapag nga ito ang inuna ko ay wala na naman akong ibang matatapos. Kanina naman noong natapos na ako sa mga gawain at nakapaglaban na ay ito namang mga damit na pinalaundry yung tinupi ko. Nakatupi na nga yan kapag kinukuha, kaya lang ay inuulit ko pa rin. Mas gusto ko kasi ay pantay-pantay yung pagkakatupi ng mga damit sa cabinet para magandang tingnan. At isa pa ay para hindi rin gumuho yung mga damit. Pinaghihiwa-hiwalay ko na yung mga panglabas at yung mga pangtulog. At yung mga pajama naman ng mga bata ay pinagpapares-pares ko na para madali na pag magbibihis sila. At para hindi na rin magulo yung damitan pagkuha nila. Kaya nga rin tumatagal ako ay inaayos ko pa rin yung mga damit sa damitan bago ko ilagay yung mga bagong tupi. Kayo din ba na-stress kapag magulo yung mga damit sa cabinet? Ayoko kasi talaga ng ganun, ang sakit sa mata. Pero syempre minsan hindi rin naman natin maiiwasan na magulo talaga. Lalo na kapag yung mag-aama ang kumuha ng damit, higit na lang ng higit para tuloy binagyo. Ayun, na-share ko lang. Bye-bye!